Okay guys, ayan, scanning tayo kasi bago tayo mag-proceed sa tape system cleaning, we conduct full EC scanning para ma-make sure na walang problem itong printer before tayo kasi minsan ah, mayroong problema yung engine, kaya dapat ma-make sure natin na wala siyang ibang issue para makapag-proceed tayo sa gagawin natin. And visual check, buong engine, visual check, then saka tayo po-proceed. Tanggal yung battery after nyan, tanggal na yung mga external parts katulad ng yan, air cleaner box, then yung air cleaner, yung air cleaner box na 10mm, pamilyo lang 10mm yan, sulit 10mm, lang. Then yung spark plug, pina-check na rin yan ni ma'am, kaya kung makikita nyo dyan, binabaklas na rin. Then proceed naman sa throttle body, yan, tinatanggal tatlong tornilyo. Then yung socket wire nya, yan, 10mm lang din yung tatlo. Then yung bracket sa intake manifold, baklas din yan, kita nyo dyan, 10mm lang yun. Then yung mga hoses tatanggalin sa purge control. Then yung sa mga vacuum hose, yan, tatanggalin din yan. Then proceed naman sa intake manifold. After nyo mabaklas yung vacuum hoses and then throttle body, kailangan naman tornilyo ng intake manifold. 12mm socket lang dyan, and then mag-extend tayo kasi medyo malalim, and may katigasan din yung tornilyo. Apat na tornilyo yan, puro 12mm, may isang bolt and then dalawang bolt and then dalawang nut. Then spark plug, ma-check natin, lilinisan lang yan, then babalik kasi okay pa naman, good condition pa naman yung spark plug. Although may spare si ma'am, I advise na wag na lang muna pantan kasi okay pa naman yung spark plug, hindi halos babalik na. Linisan na lang natin yung spark plug para maganda yung spark nya, then walang carbon dump. Binabalik na yung heating coil, tatlo 3-cylinder ang ating Toyota Wigo, kaya tatlo lang din spark plug and coil. Binabalik na 10mm na bolt. Yan, proceed na sa intake manifold kasi medyo matigas, kaya medyo nahirapan din tayo. Then dukutin na, kung makita nyo, halos dalawang kamay ang gumagana sa isang tao, dukutin. Then yan, ako nag-proceed naman ako sa cleaning ng O2 sensor. Dalawa yan, upstream and downstream. Nag-proceed muna ako sa taas, 22mm na combination wrench yan, tanggal ko na. Then ako proceed naman sa baba ng exhaust pipe kasi doon naka-attach yung ating O2 sensor na downstream. Then medyo dukutin, and then medyo may katigasan din, kaya medyo nahirapan din tayo. Tapos tinanggal din natin yung socket ng wire ng O2 sensor, attach din sa bracket yun, tinanggal ko muna para mas madaling matanggal yung socket wire kasi medyo may katigasan din. Pero after a minute na baklas din natin, 22mm lang din ang gamit natin dun. Same size lang din sila ng upper stream. Yan, tinatanggal ko na. Yan, tanggal na. Then proceed naman tayo sa cleaning ng O2 sensor, map sensor, and then the throttle body. Yan, kung makikita nyo, yan, binugahan natin ng cleaner.
carb cleaner lang din gamit ko dyan para malinisan, para dali lang din matuyo. Then steel brush. After mo steel brush, spray din ng carb cleaner, mawala yung carbon buildup dun sa auto sensor para mas madaling mag-sense yung exhaust gas. Kasi kapag clogging na yan or madumi na, may carbon buildup, medyo hindi niya masense ng ayos yung ating exhaust gas. Para mas matimpla natin ng ayos yung air fuel mixture. Yan, then proceed naman ako sa throttle body. Kung makita nyo, throttle body yan. Medyo natagalan din ako sa paglilinis niyan kasi medyo madaming carbon buildup. Sumamit ako steel brush para mas madali matanggal. Then basahan, spray ng carb cleaner para mawala yung carbon buildup. Siguro nag-consume din ako ng mga 5 minutes paglilinis lahat ng chest. Medyo pinas-forward lang natin para hindi kayo maingat. Magpakita ko sa inyo kapag malinis na yung throttle body and then the other parts. Kaya nga pala nilinisan ng ating throttle body kasi usually kapag rough idling tayo and medyo bumababa yung mino, ayun yung possible cause ng ating pamamalya and then rough idling. Ngayon, yan, i-steel brush ko yung outside para medyo maganda naman tingnan. Then spray din ng carbon cleaner. Then punas-punas. Yan. Yan, okay na. Tapos na tayo. Pakita ko sa inyo yung pahapyaw na itsura niya. Yan. Tapos na siya. Then, proceed sa kabitan ng intake manifold. Narinis din intake manifold niya. Yan. Yan. Proceed naman sa pagkakabit ng mga top ng intake manifold at vacuum hoses. Then, yan. Sinabit ko na yung oxygen sensor. Upper stream and lower stream. Kinakabit na natin yan. Higpit lang ulit. Saktong higpit lang. Ano ba? Just lang mic sharing yari kuya? Tama mga ba? Then after naman yan, yan, air cleaner box, kinakabit na rin. Matapos na tayo nyan kasi kakabit naman natin yung negative ng battery. Then yan, full ECU scanning, check, double check natin yung engine bay para make sure na walang problema. Yan, so far, nag full ECU scanning tayo, okay naman. Good job tayo dyan.